Nagliliwanag gabi-gabi ang libo-libong rosa sa isang pasyalan sa Cordova, Cebu. Ang tawag nila dyan ay ang 10K o 10,000 roses na inspired mula sa South Korea. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Merymon Reyes. Gusto nyo ba mag-Korea pero wala pang budget? Aba dito sa Cebu, pwede ka na palang umaura ala K-drama. Pasado alas 6 ng gabi, tila nabubuhay ang hile-hilerang mga bulaklak dito sa Cordova, Cebu. Ang kaibahan lang, wala kang makikitang palipad-lipad na mga bubuyog dahil ang mga rosas na nandito ay artificial at umiilaw. Ito nga ang 10K o 10,000 roses. Isang tourist attraction sa lugar na bibigyang buhay ang K-drama dreams nyo. Pag bumisita po kayo dito sa 10,000 Roses, makikita nyo po yung magagandang mga bulaklak na kumikinang at saka yung sinasabayan pa ng magandang tanawin ng ating city view. Tapos yung mga magagandang city lights, and then makikita nyo po din po dito yung Sisilix Bridge. Actually po yung inspirasyon po ng 10,000 Roses is from Korea. Since in Korea there's many places planted with LED roses. Sa halagang 20 pesos, malilibot mo na ang LED rose garden na ito na tulad ng nasa Seoul, South Korea. At opo, legit na 10,000 ang bilang ng mga rosas. So confirmed na po, hindi lang basta-basta tinatawag na 10,000 roses itong tourist attraction dito nga sa Cordova, kundi 10,000 piraso talaga yung LED roses na makikita. So 5,000 dito sa bahagi na ito. Kapag sa kabila naman, 5,000. Pagka umiitim na yung itsura ng LED rose at saka dumidilim na yung ilaw niya, papalitan nila ito agad para ma-maintain yung quality ng experience. May mga live band pa rito at tambayang alfresco. Pwedeng bumili ng coffee, pastry o iba pang finger foods. Habang nagpapahinga, nilalasap ang malamig na simoy ng hangin at tinitignan ang kahabaan ng Cebu-Cordova Link Bridge. No tripod para pang video o picture? No worries dahil meron din sila ritong human drone na kukumpleto sa documentation ng tourist trips mo. Say ng mga nakakwentuhan nating turista, pwedeng mag-date kasama ang love of your life at picture perfect ang lugar on and off cam. Lalo na para kay Ira Krishna Claro na isa ring K-drama fan. Parang parang K-drama talaga. Maganda po dito. Napakaganda. Sobrang ganda po ng view. Nakakaakit talaga po. Maganda yung ambience at maganda yung quality sa pagkain at sa restaurant. Ang ganda. Saka presko yung hangin dito. Kasing ganda po ba ng roses ang date natin o mas maganda si Mac? Mas maganda si ma'am siya yung butterfly. Maaari ka ring mag-uwi ng LED rose mula sa souvenir shop nila at handcrafted daw lahat ng pwedeng ipampasalubong kasabay ang magagandang memories kasama ang mga bulaklak na ito. Mga kapatid, roses are red, violets are blue. May 10,000 LED roses dito lang sa Cordova, Cebu. Mobile Journal Merymon Reyes po at itong mukha ng balita. Ang 10,000 roses ng Cordova, Cebu. Pag-usapan pa natin kasama si Mobile Journal Merymon Reyes. Abay, Merymon, ano ba ang amoy o ng halimuyak ng 10,000 LED roses dun sa Cordova? Mabango, May amoy Pops ba? J. Aba, Malalasap mo yung amoy ng LED. Pero more than that, ang pinaka-maaamoy mo talaga yung simoy ng hangin. Malapit kasi siya sa dagat kasi nandun yung Oo. Cebu-Cordova Link Bridge. So, ang Oo. mahalimuyak mo doon, yung amoy ng dagat, Okay. simoy ng hangin. Hindi plus amoy yung elevation. rosas, ha? Okay. Merymon, gaano katagal na ba itong 10K, no? 10,000 roses dyan sa Cordova? Matagal na ba ito? Since 2017 actually yung opening nito. Yung nakausap natin yung pangalawang owner, nung pandemic medyo nag-die down siya. Bumukas siya ulit around 2021, 2022. Pangalawang owner na ngayon yung humahawak nito. So mas napaganda nila. Nadagdagan talaga yung ambience, yung cafe, mas naging established, mas naging developed din yung alfresco area nila. Pops J. Anong oras sila nagbubukas at sabi mo, 20 pesos lamang kamo ang entrance, ano? So murang-mura, maraming malamang na nagtutungo dyan.
Yes, Paps. Actually, dati pa lang, nung bago bukas siya, libre. Pero dahil sa dami ng turista, nagkakaroon daw ng damages. Kaya kinailangan nilang magbigay ngayon ng parang environmental tsaka maintenance fee. So yun yung 20 pesos per head. Plus 30 pesos sa parking tsaka entrance sa mga sasakyan. Yung opening hours nila, around 1:30, 2 p.m. hanggang 10 o'clock to 10:30 p.m. Kasi may katabi pa itong parang floating restaurant. So Oo. habang meron pa raw mga kumakain doon, inaabangan nila kung pupunta pa sa viewing deck ng 10K Roses. Paps J. Ayun, kahit gabi kasi napakaganda ng mga retrato dyan, no? Pero paano naman kapag umuulan, hindi ba nasisira itong mga LED roses? Sakto, Pops J, tinanong natin yan kasi kung wari ngayon medyo makulimlim na dito sa Cebu. Pero calamity proof daw ito kasi unang-una yung pinaka-stand niya, meron daw para siyang copper wiring sa loob. So hindi siya madaling mabeben, hindi siya madaling masira. Pero syempre wala namang perpekto. Pag dumating daw yung oras o yung panahon na meron silang wear and tear, plus yung ilaw pag nagda-die down, pag dumidilim na, Oo. pinapalitan naman daw ito agad-agad. Ayun. At wala naman daw nagiging problema dito kasi mabilis lang itong kinakabit. Ang kailangan lang nila asikasuhin yung series ng wiring nga kasi nakahilera itong 10,000 roses. Yun, Pops J. na-maintain naman pala ng maigi, ano? Okay. Kamusta naman ang temperatura dyan sa lugar na yan? Hindi ba mainit? Marami rin bang puno na masisilungan? Pops J, pagdating sa lamig ng hangin, pag pumatak na ng gabi, pag wala na si Haring Araw, malamig na malamig. Pero syempre, medyo nararamdaman pa natin dito yung mga kurot-kurot pa ng natitirang summer. So medyo malagkit pa rin sa balat yung init ng panahon. Kaya na-expect nila ngayong June to July, kapag medyo andito na yung sitag ulan, mas malamig na ang temperatura dito. Kaya maganda raw na tumambay kahit mga hapon para makita yung sunset hanggang hating gabi para makapag-mellow down at makapag-cool off. Pops J. Yun, napakagandang tanawin. Okay, maraming salamat, Mobile Journal, Merrimon Reyes.